nagkakalat na tubero at posters na nakadikit sa mga poste. Madalas nakalagay dito kung ano ang kanilang maibibigay na servisyo, kasama ang kanilang numero na pwede mong tawagan upang makapag-inquire at magpa-schedule. Pero alam niyo ba, may isang teorya na nagkalat sa Metro Manila na daw sa mga pero isang maaaring bayaran upang gumawa ng masama o pilit para sa iyo. Sinasabi pa nga ng iba na sa una raw ay magpapagang na tubero ang iyong nakakausap, pero kapag pinatid mo tayo pa ng secret ko, ay illegal na servisyo na ang kanilang iaalok. Inuulit ko ayon sa kwento, hindi lahat hindi ay ilan lang ang pagkalito na nagpapagang na tubero na tinatawag nga ng ilan na hiding in plain sight. Ikaw ang bigan sa mga pagkakawag sa pagkakawag. Hindi talaga tubero ang makakausap mo kapag tinawagan mo ang mga numero to. Mga kaibigan, siguro mapapansin mo rin ang nagkalat na tubero at posters na nakadikit sa mga poste. Madalas nakalagay dito kung ano ang kanilang maibibigay na servisyo, kasama ang kanilang numero na pwede mong tawagan upang makapag-inquire at magpa-schedule. Pero alam mo ba, may isang teorya na nagkalat sa Metro Manila na ang ilan daw sa mga to ay hindi talaga numero. Hindi isa, maaaring bayaran upang gawa ng masama o krimen para sa iyo. Sinasabi pa nga ng iba na sa una raw ay magpapakamit secret ko. Pero kapag binanggit mo na yung pag-secret ko, ay illegal na servisyo na ang kanilang iaalok. Inuulit ko ayon sa kwento, hindi lahat kundi may ilan lamang ang ganito na nagpapanggap na tubero na tinatawag nga ng ilan na hiding in plain sight. Ikaw kaibigan, subukan mo bang umawag sa hindi talaga tubero ang makakausap mo kapag tinawagan mo ang mga numero to. Mga kaibigan, siguro napapansin mo rin ang nagkalat na tubero at posters na nakadikit sa mga post. Sabihin na nakikipagtalik na sa panaginip. Sa panaginip na to sa nagpapabilis ng ito ang ating puso kapag tayo ay natutulog. Ayon sa psychologist na si Ashley Sachs, ay ginagawa ng ginagawa ng sa focus ng isang mo sa panaginip. Kapag ito ay iyong ginagawa sa iyong ex, ibig sabihin ay malayo mas masaya ka ngayon sa relasyon o buhay kesa nung kasama mo siya. Ang ginawa ginagawa mo sa pagkakitan, ang ibig sabihin ay ito lang mga nakaraang araw ay nagkaroon kayo ng malaking pag-uusap ng tao na yun. Kapag ito ay ginawa mo naman sa inyong katrabaho, ang ibig sabihin ito ay nagawa mo sa ginawa sa inyong trabaho. Ang ay nagawa mo sa trabaho ay nagawa sa inyong panaginip. Sino ito na nakakaramdam ka ng presyo sa buhay ng buhay tungkol sa iyong mga sinusunod. Ito naman ay ginagawa mo sa iyong kasama o kasintahan. Ang ibig sabihin nito ay sobrang galing natin ng posisyon natin. Ito yung mga mayayaman at mga pangyayang tao sa ating mundo. Hindi talaga ito librong to para magbigay bangungot sa mga bata. Mga kaibigan, ito ay isang children's book na pinamagatang Charlie the Chuchu na nagbibigay raw ng nakakatakot na panaginip sa kung sino man ang makakabasa. Ito ay patungkol sa isang tren na nagngangalang Charlie at yung mga imahe dun sa libro ang siya raw nagbibigay bangungot sa makakakita. Hindi naman gaano nakakatakot yung mga imahe, ngunit ito raw kasi ay nagdadala sa ating utak ng confusion o pagkalito na dahilan upang magkaroon tayo ng masamang panaginip. Na-publish ito noong 2016 sa ilalim ng pangalang Beryl Evans. Kaya lang ang pangalang ito ay hindi talaga galing sa isang tao, kundi isang susunod lamang o screen name sa tunay na may akda ng libro na si Stephen King.
bata raw ba ay nagpapakita ng masayang emosyon o sila ay natatakot? Ano sa tingin mo, kaibigan? Ginawa ang librong to para magbigay bangungot sa mga bata. Mga kaibigan, ito ay isang children's book na pinamagatang Charlie the Chuchu na nagbibigay raw ng nakakatakot na panaginip sa kung sino man ang makakabasa. Ito ay patungkol sa isang tren na nagngangalang Charlie at yung mga imahe dun sa libro ang siya raw nagbibigay bangungot sa makakakita. Hindi naman gaano nakakatakot yung mga imahe, ngunit ito raw kasi ay nagdadala sa ating utak ng confusion o pagkalito na dahilan upang magkaroon tayo ng masamang panaginip. Na-publish ito noong 2016 sa ilalim ng pangalang Beryl Evans, kaya lang ang pangalang ito ay hindi talaga galing sa isang tao, kundi isang pseudonym lamang o screen name sa tunay na may akda ng libro na si Stephen King. May ilan pa nga ang nagdedebate patungkol sa front cover ng libro kung yung mga bata raw ba ay nagpapakita ng masayang emosyon o sila ay natatakot. Ano sa tingin mo, kaibigan? Ginawa ang librong to para magbigay bangungot sa mga bata. Mga kaibigan, ito ay isang children's book na pinamagatang Charlie the Chuchu na nagbibigay raw ng nakakatakot na panaginip sa kung sino man ang makakabasa. Ito ay patungkol sa isang tren na nagngangalang Charlie at yung mga imahe nagbibigay bangungot sa makakakita. Hindi naman gaano nakakatakot yung mga imahe, ngunit ito raw kasi ay nagdadala sa ating utak ng confusion o pagkalito na dahilan upang magkaroon tayo ng masamang panaginip. Na-publish ito noong 2016 sa ilalim ng pangalang Beryl Evans, kaya lang ang pangalang ito ay hindi nagagaling sa isang tao, kundi isang pseudonym lamang o screen name sa tunay na may akda ng libro na si Stephen King. May ilan pa nga ang sinasabi sa front cover kung yung mga bata raw ba ay nagpapakita ng masayang emosyon o sila ay natatakot. Ano sa tingin mo, kaibigan? Ginawa ang librong to para magbigay bangungot sa mga bata. Mga kaibigan, ito ay isang children's book na pinamagatang Charlie the Chuchu na nagbibigay raw ng nakakatakot na panaginip sa kung sino man ang makakabasa. Ito ay patungkol sa isang tren na nagngangalang Charlie at yung mga imahe dun sa libro ang siya raw nagbibigay bangungot sa makakakita. Hindi naman gaanong nakakatakot yung mga imahe, ngunit ito raw kasi ay nagdadala sa ating utak ng confusion o pagkalito na dahilan upang magkaroon tayo ng masamang panaginip. Na-publish ito noong 2016 sa ilalim ng pangalang Beryl Evans, kaya lang ang pangalang ito ay hindi talaga galing sa isang tao, kundi isang pseudonym lamang o screen name sa tunay na may akda ng libro na si Stephen King. May ilan pa nga ang nagdedebate patungkol sa front cover ng libro kung yung mga bata raw ba ay nagpapakita ng masayang emosyon o sila ay natatakot. Ano sa tingin mo, kaibigan? Ginawa ang librong to para magbigay bangungot sa mga bata. Mga kaibigan, ito ay isang children's book na pinamagatang Charlie the Chuchu. Para nga ba sa isang mundo ang kantang ito ni Jose Marichan? A song about a white lady. Mga kaibigan, ito ay pinamagatang Beautiful Girl na na-release noong 1989. Alam niyo ba na may isang kwento patungkol dito na nagsasabing ito raw ay ginawa at sinulat ni Jose Marichan para sa isang babaeng multo. Dahil ito sa lyrics ng kanta tungkol sa isang magandang babae na isang beses niya lang nasulyapan at hindi na uli niya nakita. Na-feature din ito sa isang episode sa KMJS at doon ay pinabulaanan ni Jose Marichan na ito raw ay hindi totoo at sinabing ang tunay na inspirasyon ng kantang yun ay ang babaeng nakikita sa isang resort sa Batangas. O kaibigan, gumawa ka na ba ng kanta para sa isang mundo? Para nga ba sa isang mundo ang kantang ito ni Jose Marichan? A song about the white lady. Mga kaibigan, ito ay pinamagatang Beauty. Anak nga ba ni former President Ferdinand Marcos Sr. si Senator Grace Poe? I don't want all to quote Senator Marcos, but that's not alam niyo ba na may isang sikat na teorya sa Negros Occidental na nagsasabing ang tunay na ama ni Senator Grace Poe ay hindi si Fernando Poe Jr. kundi si former
President Ferdinand Marcos Sr. Noong mga panahon yun ay nakatira pa sa Negros ang sikat na aktres at nanay ni Grace Poe na si Susana Roses kasama ng kanyang pamilya. At may kwento noon dun sa Negros kung saan nabuntis daw ni Ferdinand Marcos Sr. ang kapatid ni Susana Roses na si Rosemary Sonora. At para isalba ang kanilang imahe ay ipinaako nila ito kay Susana Roses at Fernando Poe Jr. Pero ito ay ipinagtaka ng karamihan dahil noong mga panahon yun ay nahihirapan nga silang magkaanak. Napag-usapan uli ang issue na to noong 2016 presidential election kung saan tumakbo si Senator Grace Poe sa pagkapresidente at na-question ang kanyang pinanggalingang pamilya na sinabi pa nga ni PBBM na willing siyang magpag-DLS kung mga sabi-sabing ito. Senator Marcos, Kaya lang ito ay hindi natuloy sa hindi malamang dahilan at inuulit ko ito ay isang teorya lamang mula sa mga naman at hindi ko sinasabing ito ay totoo. Kaibigan, ano ang masasabi mo pagkakal dito? Oops. Anak nga ba ni former President Ferdinand Marcos Sr. si Senator Grace Poe? I don't want all the people to Senator Marcos, but I'm happy that we can open with Mga kaibigan, hindi natuloy ng kanilang kasal dahil nalaman ng lalaki na siya pala ay ginayuma. Mga kaibigan, ito nga ng March 10 ay nakatakda sanang ikasal ang dalawang to, ngunit ito ay naundon dahil sa isang nakakakilabot na pangyayari. Ayon sa kwento, ay hindi lang ng lalaki na parang wala ito sa sarili at hindi niya rin pinapansin yung ibang tao maliban sa kanyang bride na lagi niya raw sinasabihan ng maganda. Noong mga oras na yun ay hindi pa dumadating yung judge na dapat ay magkakasal sa kanila hanggang sa sinabi nung isa sa kaibigan ng lalaki na sabuyan ito ng asin sa kanyang lipod dahil pinagsususpetsahan ng araw nila na siya ay ginayuma. Matapos masabuyan ng groom ay agad daw itong nanghina at bigla na nang nagalit dun sa bride na umabot pa nga sa pagpunta nila sa police station. Doon ay lumabas din ang iba pang issue ng babae kagaya na lamang ng hindi nila pagbayad sa kanilang wedding coordinator na umabot na sa 500,000 pesos at may mga nagsasabi pa nga na yung babae raw talaga ay scammer. Ayon naman sa ibang impormasyon patungkol dito ay hindi raw totoo na yung lalaki ay ginayuma, bagkus ay pinangakuan daw ito ng iba't ibang material na bagay kapag pumayag lang. Bakit nga ba madalas maflatan ang mga sasakyan malapit sa vulcanizing shop? Mga kaibigan, alam niyo ba na may isang teorya ang nagsasabing sinasadya ng ilang mga vulcanizing shop na maglagay ng malalaking pako at bubog sa kalsada malapit sa kanila nang sa ganun ay meron silang maging customer dahil no choice yung biktima kundi sa kanila magpagawa. Ang teoryang ito ay walang kasiguraduhan at hindi pa napapatunayan at marami din namang vulcanizing shop ang talagang mababait at naman sa kanilang customer. Papansin-pansin din talaga sa iba na sa tuwing sila ay nagpa-flatan ay laging may malapit na talyer sa paligid. May mga nagsasabi rin na ito raw ang rason kung bakit sobrang aga nilang magbukas sa madaling araw nang sa ganon ay makapaglagay sila ng mga pako sa kalsada. Ngunit pakatandaan na maaari din naman na nagkataon lamang ang lahat ng to. Ikaw kaibigan, nasubukan mo na bang maflatan malapit sa vulcanizing shop? Bakit nga ba madalas maflatan ang mga sasakyan malapit sa vulcanizing shop? Mga kaibigan, alam niyo ba na may isang teorya ang nagsasabing sinasadya ng ilang mga vulcanizing shop na maglagay ng malalaking pako at bubog sa kalsada malapit sa kanila nang sa ganun ay meron silang maging customer dahil no choice yung biktima kundi sa kanila magpagawa. Ang teorya nito ay walang kasiguraduhan at hindi pa napapatunayan at marami din namang vulcanizing shop ang talagang mababait at tapat sa kanilang customer. Pero kapansin-pansin ay napaflatan ay lagi may malapit na talyer sa paligid. May mga nagsasabi rin na ito raw ang rason kung bakit sobrang aga nilang magbukas sa madaling araw nang sa ganon ay makapaglagay sila ng mga pako sa kalsada. Ngunit pakatandaan, maaaring may nakaupo sa dibdib mo habang ikaw ay natutulog na dahilan upang hindi ka makagalaw. Mga kaibigan, nasubukan nyo na ba yung naalimpungatan kayo mula sa pagkatulog pero kahit anong gawin nyo ay hindi kayo makagalaw o makasigaw? Alam niyo ba na may isang nilalang sa ating Philippine mythology, partikular na sa Ilocano folklore, na pinaniniwalaang may kagagawan ng bagay na to. Ito ay ang tinatawag na Baliban. Inilalawan siya bilang isang matabang babae na umuupo sa dibdib ng kanyang mga biktima
problema na dahilan upang hindi sila makagalaw na minsan pa nga ay humahandong sa bangungot. Kahit ang ito ay isang paralisado ang iyong katawan. Kaya naman, ang ginagawa nila noong unang panahon upang ito ay maiwasan ay patagilid na lamang silang natutulog nang sa ganun ay hindi maupuan ang kanilang dibdib. Ikaw kaibigan, nasubukan mo na ba ang bagay na to? Maaaring ikaw ay natutulog na dahilan upang hindi ka mapagalaw. Mga kaibigan, nasubukan nyo na ba yung naalipong isang lugar dito sa Pilipinas na wala sa mapa? Mga kaibigan, isa ito sa pinakasikat na kwento sa ating Philippine folklore na kilalang kilala sa Samar na tinatawag na Biringan City. Kung titignan ang mapa ay hindi natin ito matatagpuan dahil ayon sa kwento ay hindi ka raw makakapunta dito dahil ang tanging paraan lang ay kapag nabili kang kunin ng mga pinaniniwalaang engkanto, espiritu, laman lupa at mga duwendeng nakatira dun sa lugar. Sinasabing may mga tao na raw ang nakapunta sa Biringan at hindi na kailanman nakabalik at pinaniniwalaan din ng iba na may mga nagusan daw sa Samar papunta sa nasabing lugar. Ayon pa sa kwento, yung lugar daw ay isang malaking kastilyo na punong-puno ng ilaw, ginto at diamante. Noong 2009 nga ay may ginawang supernatural horror film patungkol dito na pinamagatang Dito. At doon ay may isang scene kung saan may pinakitang isang malaking syudad at yun ay ang pinaniniwalaang Biringan City. Para sa mga kaibigan nating taga-Samar dyan, ay meron ba kayong alam na kwento patungkol dito? Isang lugar dito sa Pilipinas na wala sa mapa. Mga kaibigan, isa ito sa pinakasikat na kwento sa ating Philippine folklore na kilalang kilala lalo na sa Samar na tinatawag na Biringan City. Kung titignan ang mapa ay hindi natin ito matatagpuan dahil ayon sa kwento ay hindi ka raw makakapunta dito dahil ang tanging paraan lang ay kapag nabili kang kunin ng mga pinaniniwalaang engkanto, espiritu, laman lupa at mga duwende na nakatira sa lugar. Sinasabing may mga tao na raw pumunta sa Biringan at hindi na kailanman nakabalik at pinaniniwalaan din ng iba na may mga nagusan daw sa Samar papunta sa nasabing lugar. At sino nga ba ang taong to at bakit kakaiba ang kanyang suot? Mga kaibigan, makikita sa bidyong ito ang isang matandang lalaki na tila ba kapansin-pansin ang kasuotan. Ito ay nakunan sa Mount Athos sa Greece at ayon sa aking pagsasaliksik, ito ay isang Eskima monk, isang monghe sa Eastern Orthodox Church na nakaabot sa pinakamataas na level ng monastic commitment at meditation. Yung suot nila ay tinatawag na Athanagos at ito ay binubuo ng iba't ibang simbolo ng
manika sa Russia na gawa sa katawan ng tao. Mga kaibigan, noong 2011 ay inaresto ang Russian na si Anatoly Moskovin matapos madiskubre sa kanyang bahay ang isang manika na gawa sa katawan ng 26 na kababaihan na may edad na 3 hanggang 29 years old. Siya mismo ang nagsagawa ng mummification process dun sa kanyang mga biktima at saka na ito pinagsama-sama at ginawang manika at display sa kanilang bahay. Hindi nahalata ng kanyang magulang ang pangyayaring ito, pero noong November 2, 2011 siya ay naaresto dahil nagkaroon ng police report sa isang sementeryo dun sa lugar dahil tila ba may humuhukay daw sa mga nakalibing dito at kinukuha yung mga katawan. Ayon sa kanyang paliwanag, ito raw ay ginawa niya dahil naniniwala siya na kaya niyang pabalikin ang isang buong barangay sa Pilipinas na nagbenta ng kanilang kidney. Mga kaibigan, sa isang lumang episode ng Eyewitness noong 1999 na pinagmuhan ni Jessica Soho, na-feature doon ng isang lugar sa Manila, ang Baseco Compound, dahil karamihan sa mga taong nakatira doon ay halos sabay-sabay nagbenta ng kanilang kidney. Nasa humigit kumulang 70,000 to 100,000 na raw nila ito na ibenta dahil na rin sa kanya-kanya nilang pangangailangan. Yung iba ay ginamit ng pera upang magnegosyo, meron din ginamit ito upang bayad ng utang, at yung iba naman ay nagpagawa ng kanilang bahay. Ang nakakapagtaka dito sa bagong update patungkol sa kanila ay lahat daw ng kanilang naibundaran gamit yung perang pinagbentahan ng kanilang kidney ay bigla rin nawala dahil sa isang malaking sunog dun sa lugar. Alam niyo ba na may isang pamahiin ang nagsasabing may dalawang kamalasan daw kasi ang magbebenta ng ating laman loob, at nakakapagtaka lang dahil alam niyo rin ba na nagkaroon ng sunod-sunod na sunog dun sa lugar mula 2020 hanggang 2024, partikular na sa Block 17 kung saan nakatira ang karamihan sa mga nagbenta ng kanilang kidney. 2 dekada na ang nakalipas. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito? Isang buong barangay sa Pilipinas na nagbenta ng kanilang kidney. Mga kaibigan, sa isang lumang episode ng Eyewitness noong 1999 na pinagmuhan ni Jessica Soho, na-feature doon ang isang lugar sa Manila, ang Baseco Compound, dahil karamihan sa mga taong nakatira doon ay halos sabay-sabay nagbenta ng kanilang kidney. Nasa humigit kumulang 70,000 to 100,000 raw nila ito na ibenta dahil na rin sa kanya-kanya nilang pangangailangan. Yung iba ay ginamit ng pera upang magnegosyo, meron din ginamit ito upang bayad ng utang, at yung iba naman ay nagpagawa ng kanilang bahay. Sa kanila ay lahat daw ng kanilang naibundaran gamit yung perang pinagbentahan ng kanilang kidney ay bigla rin nawala dahil sa isang malaking sunog dun sa lugar. Alam niyo ba na may isang pamahiin ang nagsasabing may dalang kamalasan daw kasi ang pagbebenta ng ating laman loob, at nakakapagtaka lang dahil alam niyo rin ba na nagkaroon ng sunod-sunod na sunog dun sa lugar mula 2020 hanggang 2024, partikular na sa Block 17 kung saan nakatira ang karamihan. Duwende nga ba ang nakunan sa litratong ito? What is just a simple picture? May Mga kaibigan, noong 2019 sa Iloilo, may isang lalaking nagngangalang Chariot Raya ang kumuha ng litratong ito bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa kanya, ay namangharaw kasi ito sa laki ng punso malapit sa kanila, kaya niya ito naisipang kunan ng litrato. Ang nakakapagtaka dito, nung ito ay kanyang ni-review ay laking gulat niya dahil may nakunan pala siyang isang kakaibang nilalang sa may bandang likuran sa pagitan ng puno ng saging. Ayon sa ilan, ito raw ay isang duwende dahil base sa iba't ibang description patungkol sa kanila ay ganito raw talaga. Hindi rin nila yung litrato sa isang kumpanya sa bandang film director na si Emir Bautista, at noon ay napakalagang dahil nag-event na gusto yung duwende sa ibang bagay sa litrato. Napakaraming kwento patungkol sa mga duwende sa iba't ibang panig ng mundo na maski nga sa Biblia sila ay nabanggit partikular na sa Book of Leviticus. Ikaw kaibigan, meron ka bang karanasan patungkol sa duwende? Duwende nga ba ang nakunan sa litratong ito? What is just a simple picture? May Mga kaibigan, noong 2019 sa Iloilo, may isang lalaking nagngangalang Chariot Raya ang kumuha ng litratong ito bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa kanya, ay namangharaw kasi ito sa laki ng punso malapit sa kanila, kaya niya ito naisipang kunan ng litrato. Ang nakakapagtaka dito, nung ito ay kanyang ni-review ay laking gulat niya dahil may nakunan pala siyang isang kakaibang nilalang sa may bandang likuran sa pagitan ng puno ng saging. Ayon sa ilan, ito raw ay isang duwende dahil base sa iba't ibang description
tungkol sa kanila ay ganito raw talaga ang kanilang itsura. Dinala rin nila yung litrato sa isang photo expert at film director na si Emir Bautista at doon ay napag-alaman nilang yung larawan ay hindi edited dahil nagbe-blame na gusto yung duwende sa iba pang bagay. Sino nga ba yung pumulong sa tabi ng babae ito sa Japan? Mga kaibigan, sa video pinupload ni Rachel, sinabi niya na ang mga nakakatakot na pangyayari ito ay normal lang daw sa Japan. Malagay sa video na habang siya ay nakain sa may bunker area, ay bigla-bigla na lang ang tao ng mga oras na yun. Ito daw siyang naririnig na bumubulong sa tapat niya sa bandang kusina. Ngayon, kung ito man ay totoo o hindi, ay bakit nga ba napakaraming kwentong katatakutan sa Japan? Ito ay dahil ang ancient history ng Japan ay binubuo ng napakaraming horror stories at urban legends na hindi lang basta kwento dahil ito talaga ay pinapaniwalaan ng mga tao doon simula noon hanggang ngayon. Yokai ang tawag nila sa mga espiritu at demonyo na to na sinasabi nila ay halubilo sa ating mga tao. Mahirap mang paniwalaan pero marami na sa kanila ang nakakaranas ng ganito araw-araw, pati na yung mga Pilipino na doon na minsan nga ay hindi lang nila pinapansin. Para sa mga kaibigan natin na nanirahan sa Japan, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron din ba kayong karanasan patungkol dito. Sino nga ba yung bumulong sa tabi ng babaeng ito sa Japan? Mga kaibigan, sa video pinupload ni Rachel, sinabi niya na ang mga nakakatakot na pangyayari ito ay normal lang daw sa Japan. Malagay sa video na habang siya raw ay kumakain sa may bunker area, ay bigla-bigla na lang bumukas yung faucet kahit siya lang naman ang tao ng mga oras na yon. At meron din daw siyang naririnig na bumubulong sa tapat niya sa bandang kusina. Ngayon, kung ito man ay totoo o hindi, ay bakit nga ba napakaraming kwentong katatakutan sa Japan? Ito ay dahil ang ancient history ng Japan ay binubuo ng napakaraming horror stories at urban legends na hindi lang basta kwento dahil ito talaga ay pinapaniwalaan ng mga tao doon simula noon hanggang ngayon. Bakit tinago ng babae ito ang kanyang yumaong anak sa loob ng kanilang bahay ng 6 na taon? Kaibigan, nito nga ng March 2 ay naging usap-usapan ang madilim na pangyayari na naganap sa Ruin of Disney sa Taiwan. Ay may isang magandang babae sa 25 years old. Ang napagdalaman nila mula nung namatay ang kanyang anak na babae ay hindi niya ito inilibing pagkus ay nanatili lang ang katawan nito sa kanilang bahay. Ayon sa kwento, sa loob daw ng 6 na taon na yun ay magdamag lang ito nakatapat sa aircon at araw-araw din nagsasagawa ng ritual ng kanyang nanay. Ayon naman sa mga ay hindi daw sila nakahalata ng anumang kakaibang pangyayari hanggang nito nga ng mga nakaraang linggo nung hindi na kayang bayaran ng matanda yung mataas na bill ng kuryente kung saan nagsimula ng ng katawan. Ang nakakapagpalala, ang komento ng mga Taiwanese patungkol dito ay sa mga tinatanong kung anong klase at anong breakdown ng aircon ang ginamit na para bang ito ay normal na nangyayari at ginagawa sa kanilang bansa. Alam niyo rin ba na karamihan sa mga Taiwanese ay hindi talaga nililimutan ng mga yumao, kundi ito ay ginagawin habang nila at sumunod sa kanilang. Bakit tinago ng babae ito ang kanyang yumaong anak sa loob ng kanilang bahay ng 6 na taon? Mga kaibigan, ito nga ng March 2 ay naging usap-usapan ang madilim na pangyayari na naganap sa Ruin of Disney sa Taiwan. Doon ay may isang matandang babae, 75 years old. Ang napag-alaman nila mula nung namatay ang kanyang anak na babae ay hindi niya ito inilibing pagkus ay nanatili lang ang katawan nito sa kanilang bahay. Ayon sa kwento, sa loob lang ng 6 na taon na yun ay magdamag lang itong nakatapat sa airpon at araw-araw din nagsasagawa ng ritual yung kanyang nanay. Ayon naman sa mga kapitbahay ay hindi raw sila nagpapalala ng kanilang pangyayari hanggang na naman ang mga nakaraang linggo hindi na kayang bayaran ng mga yung mataas na kuryente kung saan nagsimula na umamoy yung katawan. Ang nakakapagtanaga, yung komento ng mga Taiwanese patungkol dito ay seryoso nilang tinatanong kung anong klase at anong breakdown ng aircon. Bakit nga ba pinalimutan ng babaeng ito ang kanilang bahay ng bawang at asin? Mga kaibigan, sa video in-upload ni Antel Ramos, makikita natin na pinalimutan ito ang kanyang bahay ng bawang at asin sa bawat sulok, kasabay ng caption na ingat sa mga soon-to-be mom na katulad niya. Para sa mga hindi nakakaalam, ay noon pa mga unang panahon saan mang lumalog dito sa Pilipinas, ang marami talagang nakakatakot na karanasan patungkol sa mga aswang ay yung mga buntis. Ayon sa kwento, ito raw ay dahil nagiging mabango sila sa pang-amoy ng mga aswang dahil ito nga ba ang tunay na itsura ng mga
mga aswang. Mga kaibigan, naalala niyo pa ba ang drama serye noong 2013 na pinamagatang Juan de la Cruz? Ito ay pinagbidahan ni Coco Martin kung saan dito ay isa siyang kalahating aswang at kalahating tao na siya rin nagmamayari ng bakal na krus na pangontra sa mga aswang. Alam niyo ba na ayon sa iba't ibang lumang libro at mga kwento, partikular na sa Philippine mythology, ang itsura ng mga aswang sa palabas na to ay ang pinaka-accurate o pinakamalapit sa kung ano ang totoo nilang itsura base sa pinagsama-samang deskripsyon patungkol sa kanila. Hindi lang yan dahil may isang episode din dito na nagpapakita na nanggaling ang lakas ng mga aswang sa isang anito na isa rin sa napakaraming paliwanag kung paano ba sila nabuo base mismo sa ating Philippine folklore. Ano nga ba ang bagay na to na namataan sa kalawakan? Mga kaibigan, noong September ng 2024, nagpakita ang isang kakaibang bagay sa ating kalawakan na namang kumalat sa social media. At bakit nga ba walang nakatira sa bahagi ng bundok na to sa Baguio? Mga kaibigan, tila ba kapansin-pansin ang parte na to sa syudad ng Baguio dahil yung buong area ay puro puno at walang bahay na makikita, gayong sa magkabila ang bahagi nito ay madami naman ang naninirahan. Sa kaliwa ay matatagpuan ng Barangay Bingat at sa kanan naman ay Quirino Hill. Ang dahilan na nila sa gitna ay dahil ito lamang sa watershed na yung watershed at isa ito sa 4 na pangunahing water source sa Baguio. Pero mga kaibigan, alam niyo ba na may isang lumang kwento patungkol dito na kaya raw ito hindi tinitirahan ng mga tao ay dahil noong unang panahon ay daw ito ng mga ekpan. Sa sinaunang kalubog sa paglipas ng panahon ay tila ba wala naniwala sa kwentong ito at kinalimutan na ng mga tao. Kaya naman noong November ng 1992 ay itinayo nila ano nga ba ang pila, ano nga ba ang meron sa lugar nito at bakit ito itinuturing bilang isa sa pinakanakakatakot na lugar sa Pilipinas. Mga kaibigan, ito ay ang teachers camp na matatagpuan sa Ganan Woodrow sa sa kwento ay may naganap na labanan daw dito noong panahon ng hapon. Huwag mong susuotin ng baliktad ang iyong medyas dahil mamalasin ka. Mga kaibigan, isa ito sa mga pamahiling Pilipino na hindi pinatatayo sa Pilipinas at ginagawa pa rin ng iba hanggang ngayon. At dito ay gusto magsuot ng medyas na nakabalik. Bakit nga ba namamadalas ang Bakit nga ba tinawag na the never-ending bridge ang tulay na to? Mga kaibigan, ito ang Lara Bridge na matatagpuan sa UP Los Baños. Isa ito sa pinakasikat na tulay dun sa lugar kung saan ang ilog sa ilalim nito ay nanggagaling pa sa bundok ng Makiling. May isang urban legend ang mga lokal doon tungkol dito na nagsasabing huwag ka raw maglalakad dito ng mag-isa kapag gabi dahil hindi ka makakarating sa dulo nito. Hindi naman ganun kahaba yung tulay, pero yung pakiramdam daw kapag ito ay yung dinaanan ay parang wala na itong katapusan. Ito ang dahilan bakit ito tinawag na never-ending bridge at ang paranormal activity na ito ay nangyayari dahil noong ginagawa pa lang daw yung tulay ay may isang estudyante ang tumalong